Tawagin niyo ako sa pangalang Melba. Tubong Iloilo po ako at dito na rin ako tumanda at nagkapamilya. Nasa 50 taong gulang na ako ngayon. Pero nangyari ang kwento noong wala pa akong asawa mga taong 1991. Nakatira kami noon sa isang malayong baryo sa Iloilo. Medyo malayo sa syudad dahil mga 2 oras din na biyahe sa jeep bago kami makarating sa syudad. Mga 1.5 oras kung medyo mabilis yung biyahe. Punuan kasi talaga yung jeep ng mga panahong yon. Ang bahay namin ay nakatayo malapit sa isang may kalawakang tubuhan. Maliit lamang yung baryo namin at hindi pa gaanong marami ang mga nakatira noong mga panahong yon. Pero noon pa man po, kalat na rin yung kwento na meron talagang aswang sa baryo namin. Maraming mga nagsabi na mga nakakita at may mga dayong albularyo din na nagpapatunay na may mga aswang daw talaga sa aming baryo. Minsan po kasi may mga napapadpad na manggagamot sa baryo namin. Minsan may mga ginagamot talaga sila dito. Minsan naman napadaan lang din o bumisita lang at nanatili ng ilang mga araw. Parang yung kaibigan ng tatay ko na tawagin po nating Tatang Celio. Pero Tatang lang talaga madalas yung tawag namin mula pa nung bata pa. Kumpare siya ng tatay ko kasi inaanak nito yung aking ate. Pero mas matanda siya kay tatay ng mga 10 taon. Isang umaga, habang kami nagbubungkal ng lupa sa may harap ng bahay namin. Dahil hinahanda namin yon para taniman ng mga gulay, nang may biglang tumawag sa amin sa may labas ng bakod. Nung nilingon naman namin, walang iba yon kundi si Tatang Celio. Abot tenga yung ngiti nito at mukhang may dalang mga gamit. May gagamutin yata kasi ito. Pinapasok agad namin siya, tinawag si tatay. Nag-usap nga sila. At doon nga, nabanggit ni Tatang na may gagamutin daw pala siya sa may kalapit na baryo. Bali yung baryong kasunod ng aming baryo. Total, doon din naman daw siya pupunta, ay dumaan na lang muna siya sa bahay namin. Malayo pa ang pinanggalingan nitong si Tatang Celio. Sa kabilang bayan pa. Kaya kahit talagang matalik silang magkaibigan ng tatay ko, minsanan lang talaga silang magkita. Medyo mahirap din kasi yung transportasyon noon. At lagi ring abala si Tatang Celio sa pagpunta sa mga baryo-baryo para manggamot. Ayon kay Tatang, mukhang aabutin daw siya ng ilang araw doon sa kanyang gagamutin sa kalapit naming baryo. Depende pa raw kung gaano nakalala yung sitwasyon nito. Kaya kahit nakakahiya daw ay makikiusap daw sana siya kung pwede siyang makituloy sa bahay namin at makitulog ng kahit 2 gabi lamang. Para pagkagaling daw niya din sa kanyang gagamutin, ay lalakarin na lang niya pauwi sa bahay namin at hindi na niya kailangang bumalik pa agad sa kanila. Magastos rin kasi yung pamasahe at mahirap din talaga para sa kanya. Lalo at hindi rin nagpapabayad itong si Tatang. Kung may ibibigay ay okay na sa kanya. Hinahayaan lang niya yung pamilya ng kanyang ginagamot kung ano yung kaya nilang ibigay. Minsan ay wala daw talagang kahit na ano. At okay lang din yon sa kanya. Mabait kasi talaga itong si Tatang. Kaya syempre hindi naman nag-alinlangan yung tatay ko at pumayag naman po ito. Yung dating kwarto ng kuya ko na lang yung ipapagamit namin kay Tatang, sabi ni tatay. At bago nga siya pumunta sa kanyang gagamutin, hindi napigilan ni Tatang na mabanggit
na nung naglalakad daw siya papunta sa bahay namin ay may hindi pangkaraniwan daw siyang nakasalubong. Dahil papasok pa nga yung bahay namin, kaya pagkababa nga niya ng jeep ay naglakad pa talaga ito. Ayon sa kanya, matandang lalaki daw yon, yung kanyang nakasalubong. At hindi pa man daw nakakalapit sa kanya ay talagang naaamoy na daw niya iyon. Walang dudang isang araw yung aswang at kababaryo pa raw namin. Ang sama nga raw ng tingin sa kanya noon pero hindi na nga niya pinatulan pa dahil hindi naman yun yung kanyang ipinunta sa aming baryo. Kaya binalaan nga niya kami. At pag uwi na lang daw niya galing sa kabilang baryo niya, ididetalye yung tungkol doon sa matandang yon. At baka kapag inilarawan nga daw niya ay makilala rin namin. Nagmamadali na kasi ito noon, lalo at may gagamutin pa nga ito. Kaya pagkatapos po nun, ay iniwan na nga ni Tatang yung iba niyang mga gamit at yung mga gagamitin lang niya sa kanyang panggagamot, yung kanyang dinala. Nagmamadali na siyang umalis noon at nagpaalam na nga rin po ito sa amin at nagpatuloy naman kami sa aming ginagawa. Ang sabi ni Tatay noon, sino naman kaya yung matandang lalaking yon? Wala akong ideya dahil parang yung mga pinaghinalaang aswang dito ay puro mga matatandang babae lamang. Wala akong alam na pinagdududahan ng mga kababaryo natin na matandang lalaki. Wika pa nga ng tatay ko noon. Di kaya tay baka asawa ng isa sa mga pinaghinalaan din ditong matandang babaeng aswang? Hindi naman malabo yun, di ba? Dahil di ba nga kaya nilang magpahawa? Wika ko naman noon. Napailing lamang saglit yung tatay ko at wag na lang daw naming isipin pa at baka matakot pa nga kami. Basta't wag na muna raw kaming lalabas-labas ng gabi. At baka matsambahan pa raw namin yung matandang lalaking tinutukoy ni Tatang. Sa buong maghapon ay maraming mga pumunta sa bahay namin ng araw na iyon para bumili ng mga gulay. Nagbebenta kasi talaga kami noon. Bale kapag may bumibili, doon pa lang namin pipitasan ng gulay para bagong pitas nga talaga. May mga gulayan din kasi kami sa may likod ng bahay. Isa nga yun sa pinagkukunan namin ng panggasto sa araw-araw noon. Kaya kung sino-sino talagang mga kababaryo namin ang pumupunta para bumili. Bandang 5:30 na nga rin ng hapon nang makauwi na rin si Tatang mula sa kanyang ginamot sa kabilang baryo. Pagkatapos daw kasi niyang gamutin yung pinunta niya doon, ay may mga nagdatingan pa raw na ibang mga tao upang magpatingin din. Pagpasok nga ni Tatang Selyo ng bakuran namin, ay napatigil nga ito bigla. Napasinghot ito bigla na parang nababahuan. Hindi namin maintindihan yon kaya napatingin talaga kami sa kanya. Pagkatapos po nun, napansin rin namin na may kinakausap ito dahil pabulong-bulong po ito ng mga sandaling yon na hindi rin namin maintindihan kung bakit. Tinawag ko nga siya pero hindi ito sumagot. Tatanungin ko sana siya tungkol doon sa kanyang mga binubulong. Tatawagin ko pa nga sana ulit pero pinatahimik na ako ng tatay ko. Hayaan natin siya. Mukhang meron siyang napansin dito. Maraming pumunta dito kanina Kinakausap malamang ni Tatang yung kanyang gabay. May gabay ang si paring Selyo Alam nyo ba? Wika pa nga ng tatay ko noon. Alam ko naman po yung tungkol sa mga gabay na iyan.
Dahil naririnig ko rin po yun dati kay tatay. Kaya naintindihan ko nga agad yon nang muli niya yung sabihin. Parang yung mga gabay daw na ito ay mga nilalang na hindi nakikita nating mga ordinaryong tao. Sila daw yung katuwang ng mga albularyo sa kanilang ginagawang panggagamot. Minsan nga raw, sila pa yung nagbibigay ng mga mutya sa mga albularyo, lalo na kapag gagamitin naman daw sa mabuti o di kaya naman ay sa panggagamot. Dumakot ng lupa noon si Tatang at inamoy-amoy po niya iyon. Tapos agad rin po itong tumayo. Nandito siya kanina, yung matandang aswang na nakasalubong ko. Naaamoy ko siya dito at nakumpirma ko din sa tulong ng aking gabay. Pero yung nakapagtataka pa, malakas yung kutob kong may kinalaman siya doon sa babaeng buntis na aking kinamot. Nagamot ko na rin yun kanina. Hindi na makalalapit pa sa babaeng yon, yung aswang na yon. Yun yung aking sinisigurado. Kahit yung markang ginawa nito sa babaeng buntis ay binura ko na rin. Binigyan ko rin ng proteksyon at may mga nilagay din akong proteksyon sa loob ng kanilang bahay. Pero mukhang pumunta nga yung aswang dito kanina para makumpirma kung isa nga ba akong albularyo. Pero hindi na nga rin niya ako naabutan dahil agad akong umalis. Sabi pa ni Tatang noon, sabay inilarawan po nito sa amin yung itsura ng matandang kanyang nakasalubong. Biglang nanginig yung aking mga kalamnan noon dahil sa paglalarawan ni Tatang Celio. Dahil kilalang kilala po namin yung matandang kanyang tinutukoy. May marka daw na parang napaso sa kanyang mukha. Maliit lang at laging may tungkod. Puti yung mga buhok at merong malaking peklat sa kanyang kanang paa. Dahil sa mga paglalarawan po na iyon, alam na rin namin kung sino nga ba yung kanyang tinutukoy. Walang iba, kundi si Lolo Damian. Kababaryo rin namin na mag-isa na lang sa buhay at madalas ngang bumili sa amin ng gulay. Ang sabi ni Tatang Celio, aswang daw pala yung kababaryo naming yon. At sa tagal daw ng kanyang karanasan sa pagiging albularyo, alam na rin daw niya kung hindi mabuti yung isang aswang. Sigurado daw siya dito kay Lolo Damian. Isa raw siyang aswang na dapat daw ay iniiwasan. Mapanganib daw yung matanda kapag ikaw yung kanyang nakursunadahan. Ayon pa nga kay Tatang Celio, upang hindi daw kami madamay, imbis na 2 gabi siyang makikitulog sa amin ay gagawin na lang daw niyang isa. Balak nga niya noon na pagkatapos ng gabing yon ay umalis na para hindi kami mapagdiskitahan ng aswang. Nararamdaman daw niyang alam ni Lolo Damian na siya nga ang gumamot doon sa babaeng balak sana niyang biktimahin. Balak nga niya noon na pagkatapos ng gabing yon ay umalis na at baka kami pa raw yung mapagdiskitahan ng aswang. Nararamdaman daw niyang alam ni Lolo Damian na siya nga yung gumamot doon sa babaeng balak sana nitong biktimahin. Madalas daw hindi yun pinapalagpas ng mga aswang. Kaya kung sakaling magtagpo man daw yung kanilang landas, sigurado daw na merong mangyayari na hindi maganda, na alam naman daw ni Tatang na siya nga yung magwawagi. Hanggang sumapit na nga yung gabi noon. Naghanda na kaming maghapunan at pagkatapos naming kumain ay kanya-kanya na nga kaming nagpahinga dahil napagod din kami sa maghapon. Mga bandang 9:00 yata yun ng gabi, noong inutusan ako ng nanay ko na dalhan ng kumot itong si Tatang Celio dahil nga unan lang daw pala yung kanyang nailagay sa higaan nito.
Pagkatok ko, hindi sumasagot si Tatang sa kwarto. Nagkataong bahagya namang bukas yung kanyang pinto. Kaya napasilip nga ako doon. At doon ko na nga napagtanto na wala po ito doon. Wala si Tatang sa kanyang higaan, pero nandun pa yung iba nitong mga gamit. Siyempre, nagtaka na nga ako noon at medyo nataranta. Sinabi ko yon kila nanay. At bago pa man kami makapag-isip kung nasaan na nga ba yung matanda, agad nga kaming nakarinig ng kakaibang ingay sa may labas ng bahay. Isang angil yung aming narinig. Mahina lang pero halatang malapit. Kakaiba yon. Tipong kapag narinig mo, ay agad-agad kang kikilabutan. Ano yon? Sabi ko noon. At nagkatinginan nga kami nila tatay. Lumabas agad si nanay at tatay noon, habang may dalang itak yung tatay ko. Kahit na babae, ay lakas loob rin akong sumunod. Dala-dala ang isang flashlight. Naririnig namin yung pag-angil. Hanggang sa ang mahinang pag-angil na iyon ay napalitan ng isang nakakapangilabot na pag-ungol ng animoy hayop na nasasaktan. Ang lapit lang po nun, Sir Dan. Napakalapit lang po nun. Nasa likod lang ng bahay banda. Kaya mabilis nga kaming napatakbo palabas. At ang una po naming naabutan ay isang hindi inaasahang eksena. Nung ilawan ko, nakita ko yung isang hayop na nanghihina habang nasa harap nito si Tatang Celio. May kung ano-ano itong binibigkas na mga salita. Habang nakalumpasay na nga rin sa lupa at nanghihina, ang umaangil pa rin na hayop sa harap nito. Doon na nga namin napansin na may nagkalat ng dugo doon banda. Sugatan yung hayop at kung titignan ng maigi ang kakaiba nitong anyo, walang dudang isa po yung aswang. Nung gabi lang na iyon ako nakakita ng ganon, na hindi ko naman masasabing aso at hindi rin naman pusa. Basta talagang kakaiba. Sa kanang kamay ni Tatang ay ang isang patalim. Gawa po yun sa tanso, lalo at nakita ko yun sa kanyang mga gamit nung pagdating nito. Bago pa man kami makapagsalita, ay sumigaw po noon si Tatang. Dali na! Lumayas ka dito. Kaya mo pa namang umuwi, di ba? Sigaw pa nga noon ng matanda. At noon din, marahang tumayo yung hayop at tumakbo sa karimlan. Bakit mo inayaang makatakas? Sigaw naman ng tatay ko noon. Alam ko yung ginagawa ko. Makakauwi siya pero hindi na siya mabubuhay ng matagal. Kahit nga ang ipasa yung kanyang pagkaaswang, hindi na rin niya magagawa. Hayaan natin siyang makauwi man lang sa kanyang sariling bahay. Wika noon ni Tatang. Sabay sinabihan na kaming pumasok ng bahay. Ayon pa nga rito, sinadya daw niyang lumabas dahil kinukutuban siya na atakihin kami ng aswang na yon nung gabing yon. At hindi nga siya nagkamali. Ang hindi alam ng aswang ay nakabantay na pala sa kanya si Tatang. Ako pa po noon yung pinalinis ng dugo ni Tatang sa kanyang ginamit na tansong patalim. Kinaumagahan po noon, meron ng balita. Nakita daw si Lolo Damian sa harap lang ng pinto ng kanyang bahay. Wala nang buhay at merong malubang sugat. Hindi ko akalain noon na yung nakakatakot na hayop na aming naabutan ay walang iba nga kundi si Lolo Damian. Sabi nga ni Tatang noon,
Minsan daw talaga ay dapat may lakas din ang loob ang isang albularyo na pumatay ng aswang kung kinakailangan para wala na itong mabiktima pa. May mga iba pa nga po akong kwento tungkol kay Tatang Celio. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang po muna at maraming salamat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay sarili kong mismong karanasan. Tawagin niyo akong James. Hindi ko na nga rin babanggitin pa yung mismong baryo para hindi na rin tayo magkaproblema pa. Nakatira kami sa medyo maliit lang naman na baryo. Medyo malayo sa kabiasnan. At noong panahong ito ay hindi pa siguro lalagpas sa 100 bahay yung nakatayo sa baryo naming ito. Ngayon kasi ay marami na ring mga kabahayan at magkakadikit na. Samantalang dati ay magkakalayo yung mga bahay. Ang hanap buhay namin noon ay nagbebenta kami ng kahoy panggatong. Dinadala namin sa bayan yon upang doon ipagbili. 2 lang kaming magkapatid. Ako at yung bunso namin na tawagin nating Nonoy. Nasa 14 na taong gulang lang po ako nang mangyari itong kwento. Si Nonoy naman ay mga 10 taong gulang pa lamang noon. Talagang malapit po kami ng kapatid kong ito. Siyempre, 2 lang rin kami at pareho pang lalaki. Kaya talagang magkasundo kami nitong kapatid ko, kahit noon pa man. Matulungin at masipag itong si Nonoy. Kaya kahit sa ganong edad, ay talagang maaasahan na po namin ito. Ang bahay namin noon ay simple lang. 2 lamang yung kwarto at merong silong. Yun bang nakaangat sa lupa at gawa lamang sa kawayan at pawid yung aming bahay. Tipikal na parang bahay kubo sa mga probinsya. Ganon po yung bahay namin noon. Malapit kami sa gubat. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit pagbebenta ng kahoy panggatong yung ikinabubuhay namin noon. Wala rin kaming problema sa mga gulay at prutas dahil meron din po kaming tanim noon. At medyo malapit lang din kami sa dagat kaya madalas rin po kaming mangisda para merong iulam. Bigas lang talaga yung problema namin noon dahil okay na kami sa ulam. Dahil konti lamang yung populasyon ay kilala namin lahat ng mga kababaryo namin noon. Hindi lang sa mukha kundi pati na rin sa mga pangalan. Tipong kapag may bagong mukha sa baryo, imposibleng hindi namin mapapansin. Hanggang isang araw, magkasama noon si tatay at kaming magkapatid. Naglalakad kami pa uwi galing sa pangangahoy habang may pasan-pasang mga kahoy panggatong. Nang may bigla kaming nakasalubong na matandang lalaki. Malayo pa lang, alam naming hindi namin kababaryo yung matanda. Tulad ng sabi ko, kilala namin ang lahat ng mga tao sa aming baryo na mapapansin agad namin pag merong mga dayo na napapadpad dito. Pwede ba akong magtanong? Sabi agad ng matanda. Sige ho. Sakto po at magpapahinga rin muna kami saglit. Kanina pa kami naglalakad habang pasan yung mga ito eh. Wika pa ng tatay ko noon sabay inilapag niya muna yung pinapasan niyang mga kahoy. Kaya ganun din yung ginawa namin ng kapatid ko. Binitawan muna namin yon at sumasakit na rin yung balikat namin. Ano po ba yon? Dayo po kayo rito ano? Wika pa ng tatay ko. Saan ba dito yung bahay nila Mildred? Tanong naman ng matanda. Si Aling Mildred? Abay mga 10 minutong lakaran pa po mula dito. Diretsohin nyo lang po yung daang ito. Tapos kapag may makita kayong malaking puno ng nara na merong daang papasok sa may kanan, doon po kayo lumiko. Ang pinakaunang bahay pagliko ninyo, yung kila Aling Mildred. Sagot naman ng tatay ko noon. Ganun ba? Salamat ah.
Wika naman ng matanda. Walang anuman ho, pero kung okay lang po sa inyo, ano po bang sadya nyo kila Aling Mildred? Balita ko kasi nagkakasakit yung kanyang anak na si Marlene. Buntis pa naman. Sabi naman ng tatay ko noon. Yan nga mismo yung sadya ko dito eh. Lagi ko kasi silang nakikita doon sa bayan. Bumibili sila ng lana sa akin minsan. Kaya nung nalaman kong nagkakasakit daw itong si Marlene, ako na nga yung nagbolontaryo na libreng ibigay yung serbisyo ko dahil marunong din akong manggamot. Paliwanag pa ng matanda na noon ay nagpakilala sa pangalang Igme. Aba, napakabait naman po ninyo, Mang Igme. Talagang dumayo pa po kayo rito para makatulong. Sabi naman ng tatay ko kay Mang Igme. Napangiti na lamang yung matanda sabay nagpaalam na rin sa amin. Nilingon ko pa nga ito at nagmamadali na itong maglakad. Kaya muli na nga naming pinasan yung aming mga kahoy panggatong. At agad rin kaming nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Mga ilang araw yung nakalipas, nakita naming dumaan ulit si Mang Igme. Doon na mismo sa may bahay namin. Pero alam na namin na pupunta malamang ulit ito sa kanyang ginagamot. Mukhang bumabalik-balik doon yung nagpakilalang albularyo kila Aling Mildred. Ngumiti lang kami sa kanya ng kapatid ko nung dumaan ulit ito sa harap ng bahay. Mukha namang mabait din talaga yung matanda. Hanggang mga ilang araw pa, nagulat kami sa balita noon. Nabalitaan kasi namin sa napadaan naming kababaryo na nakunan daw yung buntis na anak ni Aling Mildred na si Marlene. Hindi na daw kinaya ng albularyong gumamot dito dahil mukhang huli ng araw yung lahat. Patay na raw yung bata nang lumabas ito. Pero buhay naman daw si Marlene. Baka ipalibing daw nila agad yung sanggol. Ayon daw sa albularyo, inaaswang daw siya. At hindi daw nito agad napigilan dahil huli na nga nang makapunta ito. Nagtinginan lamang kami ni tatay noon dahil kilala nga namin kung sino yung albularyo. Mukhang nabigo si Mang Igme na gamutin si Marlene ah. Kawawa naman. Wika pa nga ng tatay ko noon at nagpaalam na rin yung kababaryo naming nagbalita. Papasok na sana ako ng bahay nang mapansin ko si Nonoy na parang nanginginig sa takot habang nakaupo sa isang tabi. Narinig din niya yung balitang yon at mukhang may kinalaman yun kung bakit siya natakot ng ganon. Noy, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit tila natakot ka at nanginginig pa? Tanong ko pa nga po noon. Tumanggi si Nonoy at tila gusto nga nitong umalis pero hindi ko hinayaan yon. Tay, ano ba tong si Nonoy? Parang hindi ko maintindihan eh. Sabi ko noon. Kaya lumapit nga si tatay at tinanong niya ito kung ano nga bang kanyang problema. Bigla na lamang umiyak yung bata noon. Ang sabi nito ay nakita daw niya yung albularyo at hindi daw talaga yon manggagamot. Minsan kasi ay ginagabi ng uwi itong si Nonoy sa kanyang paglalaro kasama yung kanyang mga kaibigan. Ayon nga sa kanya, naglaro daw sila ng taguan doon banda malapit sa bahay nila Aling Mildred. Gabi na raw yon. Nagkataon daw na doon sa banda sa may bahay din nila Aling Mildred nagtago. Nasa likod daw siya ng malaking puno ng mangga noon nang may makita raw siyang naglalakad sa may damuhan. Maliwanag yung buwan ng gabing yon dahil pabilog na rin. Pamilyar daw kay Nono yung taong yon. Nagulat na lang daw yung kapatid ko nang mapansin niyang biglang yumuko sa may damuhan yung taong yon. Na ng mga sandaling yon ay kilalang kilala ng araw talaga niya. Walang iba kundi yung matandang albularyong aming nakasalubong, si Mang Igme.
"Ano kayang ginagawa ni Mang Igme dito?" Sabi pa raw ni Nonoy sa kanyang sarili, pero hindi na daw niya makita ito mula nang dumapa ito sa may damuhan. Tatawagin pa nga raw sana niya pero hindi na nga niya na ituloy pa dahil bigla-bigla na lang siyang nakarinig ng mahinang pag-angil. Naririnig pa rin ni Nonoy yung mga kalaro niya sa kabilang bahagi ng damuhan, pero alam niya na kapag tumakbo siya papunta doon ay baka mapansin nga siya ng kung anumang nilalang na kanyang naririnig na umaangil. Kaya nanatili lamang siyang nakayuko doon sa may likod ng puno. Maya-maya pa ay kinagulat ng aking kapatid nang may biglang lumabas sa may damuhan na nakakapangilabot na nilalang. Doon mismo galing sa kinaroroonan ni Mang Igme. At ayon pa sa kapatid ko, nakakatakot na hayop raw ang lumabas doon. At tinumbok agad nun yung bahay nila Aling Mildred. Doon daw talaga yun dumiretso at paikot-ikot daw yon. Tinatanaw pa daw ni Nonoy kung meron pang tao doon sa kinaroroonan kanina ni Mang Igme. Pero wala na raw kahit anong gumagalaw doon. Sa murang edad ng aking kapatid ay naiintindihan agad ng bata noon na yung lumabas na hayop at si Mang Igme ay baka iisa lamang. Dahil nagpalit ng anyo at isa palang aswang yung nagpakilala sa amin na isang albularyo, lalo at hindi na rin bago sa aking kapatid ang mga ganong kwento sa aming baryo, na meron talaga siyang ideya sa mga posibleng nangyari. Nung umikot daw papunta sa kabilang side ng bahay yung hayop na kanyang nakita, doon na nga raw siya nagkaroon ng pagkakataon na makatakbo. Nung sabihin naman daw niya sa kanyang mga kalaro na nakakita nga siya ng aswang, kahit ayaw maniwala ng mga ito, ay nagsiuwian na rin daw silang lahat. Pagkatapos ikwento sa amin ni Nonoy iyon, ay nakabuo na nga kami ng mga hinala. Sa umaga ay nagpapanggap na manggagamot itong si Mang Igme para magawa niya yung kanyang gustong gawin, pero pagsapit ng dilim ay binibisita pa niya ulit ito hanggang sa makuha na nga niya ang kanyang gusto. Hindi nakapagtatakang nakunan si Marlene dahil yung mismong nanggagamot ko na sa kanya ay siya rin palang nangangaswang sa kanya. Wika pa nga ng tatay ko noon. Kinabukasan po ay hindi namin nakalain na muli naming makikita si Mang Igme na dadaan doon banda sa amin. Mga bandang 5:00 po yun ng hapon. Nagkataon pa na nandun sa may labas ng bahay yung kapatid ko at pinapakain yung alaga naming aso. Nakikita ko naman sila noon habang ako ay nakaupo din sa may labas ng bahay, mga ilang metro lamang mula sa aking kapatid. Binati ng matanda yung aking kapatid. Napatayo ako agad noon, lalo at nakita kong parang hahawakan ulit ng matanda yung kapatid ko. Bagay na ginawa na po nito nung maunang pagkikita namin. Hindi ko naman inaasahan yung naging reaksyon ni Nonoy. Napatakbo po ito, sabay sigaw ng aswang. Hindi nga niya napigilan pa yung takot na kanyang naramdaman noon. Kahit yung aso namin noon ay panay din yung pagkahol at pag-angil kay Mang Igme, na parang nararamdaman din ito na may kung anong kakaiba doon sa matanda. Pinilit pang ngumiti ni Mang Igme noon. "Anong pinagsasabi mo, iho? Nagbibiro lang yung kapatid mo, di ba?" Wika pa nga po nito habang lumalapit naman sa akin yung kapatid ko. Hindi ako ngumiti noon na nagkumpirma sa kanya na kahit ako ay sumasang-ayon din sa sinabi ng aking kapatid. Nakita ko yung pag-iingat noon sa kilos ng matanda
hanggang lumabas bigla ng bahay yung tatay ko at kinumpronta nga nito yung matanda. May kinalaman ka sa nangyari kay Marlene, di ba? Ginagamot mo kunwari. Pero ikaw lang din pala yung dahilan kung bakit siya nagkakasakit at kung bakit siya nakunan. Alam na namin, Mang Igme, isa kang aswang. Nakita ka ng anak ko at naniniwala ako sa kanyang mga sinabi. Sabi pa nga ng tatay ko noon na hindi na nga talaga rin nakapagpigil. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, hawakan mo nga yung proteksyong ito na pinagawa ko noon pa sa isang tunay na albularyo. Mahawakan mo lamang ito ng kahit ilang segundo, makukumbinsi mo akong hindi ka nga aswang. Sabi pa nga ng tatay ko noon. At lumapit nga siya dito. Walang armas na kahit ano yung tatay ko noon. At hindi pa man nakakalapit yung tatay ko, nakita kong biglang nagbago yung ekspresyon sa mukha ni Mang Igme. Galit na galit ito. At ang mga ugat sa kanyang kulubot na pisngi ay naglalabasan rin noon. Galit na galit ito kay tatay at umaangil pa nga ng bahagya. Hindi pa po dumidilim ito Nung papalapit na nga si tatay, biglang napatras yung aswang na iyon. At walang pasabi ay bigla na lamang itong naglakad na palayo. Malalaman to ng mga kababaryo namin. Kapag nakita ka pa namin ulit ditong aswang ka, pasensyahan na lang tayo. Sigaw pa nga ng tatay ko noon. Malakas daw palang proteksyon yung kanyang hawak-hawak ng mga oras na iyon. Bigay pa daw sa kanya iyon ng kaibigan ni Lolo na albularyo nung ipinagbubuntis pa lamang ako ng nanay ko. Yun daw talaga ay galing sa totoong albularyo at hindi sa nagpapanggap lamang. Mula noon, hindi na muling nagpakita pa yung matandang yon. Napaiyak na lamang sila Aling Mildred at Ate Marlene nang malaman nila na yung albularyong kanilang pinagkatiwalaan ay isa palang aswang. Kahit doon daw sa bayan ay hindi na nga nila nakita pang muli yung matandang yon. Ni Anino nun ay hindi na rin namin muli pang nakita. Maging leksyon sana ito sa lahat na huwag tayong basta-bastang magtiwala kung kani-kanino. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Rodel nga po pala ng probinsya ng Masbate. Nangyari ito taong 1988, nung bagong panganak lang yung pangalawa naming anak. Sa bilang ko, mga 5 taon pa lang po kaming kasal noon ng asawa ko na tawagin natin sa pangalang Linda. Nakatira po kami sa isang baryo na sakop ng Masbate. Hindi ko nababanggitin pa yung bayan o mismong pangalan ng barangay. Lalo at alam kong maraming taga sa amin na nakikinig dito. Ito yung mga panahong wala pang kuryente sa lugar namin. Lampara lamang yung gamit namin noon. Yung bote pa ng tanduay na nilalagyan lang namin ng gas at ginagawang lampara. Nakaugalian na namin noon na makinig sa radyo sa bahay ng nanay ko. Mga 5 minutong lakaran lang po yun mula sa bahay namin. Sila rin po yung pinakamalapit sa bahay namin dahil kakaunti pa lang po noon ang mga pamamahay sa aming lugar. 5:00 pa lang ng hapon, naghahapunan na kami. Tapos diretso na kila nanay. Uuwi na lang kami noon ng mga 8:00 o 9:00 ng gabi. Dahil wala namang gaanong libangan yung mga tao noon sa gabi. Dahil wala pang mga telebisyon. Kaya radyo talaga noon ang libangan namin. Isang hapon, maaga akong nakauwi galing sa pangingisda. Kumuha ako agad ng itak at pumunta sa likod ng bahay namin para itumba yung isang saging na saba at kunin yung bunga nun.
Dahil bala ko yung dalhin kila nanay dahil mahilig kaming kumain ng nilagang saging habang nakikinig ng radyo. Sinasawsaw pa po namin sa bagoong kaya ganado talaga kami sa aming pakikinig ng mga drama. Nung naroroon na nga po ako sa likod ng bahay, medyo maputik po doon. Lalo at merong sapa na malapit doon sa likod na kapag umuulan ay talagang maputik. Nung paglapit ko po sa may puno ng saging na itutumba ko, nakita ko agad yung mga bakas ng paa sa may likod ng bahay namin. Lalo at maputik nga po na ang sino mang maglalakad doon ay talagang mag-iiwan ng mga bakas. Ang dami po nun pero pare-pareho lang yung laki. At base po doon, mapaghalataan na mula po yon sa paa ng isang lalaki. Mas malaki pa nga po yon sa mga bakas ng aking paa. Siyempre nagtaka ako kagad, lalo at medyo matagal na rin akong hindi napupunta doon sa may likod ng bahay. Mas lalong hindi naman yung asawa ko dahil abala po ito sa pag-aalaga ng aming sanggol. At maliit na babae lamang din po yung asawa ko na malabong sa kanya yung mga bakas na iyon. Klarong-klaro pa na walang suot na tsinelas yung may gawa ng mga bakas dahil mapapansin mo rin naman talaga agad. Napaisip ako saglit noon at napakamot na lamang ng aking ulo kung bakit nga ba ang daming bakas roon. Naglakad pa ako ng konti para suriin kung saan nga ba papunta ang mga bakas. At tumigil po yon sa may labas mismo ng kwartong tinutulugan namin. Ang daming bakas doon banda. At may mga bakas pa na halatang parang may kung anong tumayo doon sa labas mismo ng bintana na doon talaga nakaharap ang mga bakas. Meron bang naninilip sa amin? Kamot ulo ko pang tanong sa sarili ko. Dahil wala naman po kaming napapansin noon eh. O baka dahil madalas lang na mahimbing yung aming tulog. Sa iisang kwarto lang po kaming apat natutulog. Lalo at maliit pa yung panganay kong babae. At sanggol rin yung bunso. Medyo matagal ko rin pong tinitignan-tignan ang mga bakas sa pag-iisip kung ano nga bang nangyari doon. Lalo at wala naman kaming kapitbahay noon. Nagduda nga ako agad noon, pero hindi ko naman inisip talaga ng malala dahil naalala kong meron pa pala akong saging na dapat asikasuhin. Kaya naglakad ako pabalik doon sa puno ng saging at nagsimula na akong gawin yung pinunta ko doon sa may likod ng bahay. Nung nakuha ko na nga yung bunga ng saging na saba, nagmadali na akong naghugas ng paa at pumasok ng bahay. Pagkapasok ko, nagtanong ako agad kay Linda. Mahal, hindi ka naman pumupunta sa likod ng bahay, di ba? Tanong ko pa nga po noon. Hindi naman. Di ba nga nilipat na nga natin yung sampayan dito sa may harap? Dahil maputik sa likod minsan. Sagot naman ito na nagtataka. Wala ka bang napapansin na pumupunta dito sa likod ng bahay natin? Ang daming bakas ng paa doon sa putikan eh. At alam mo ba, ang dami lalo doon sa may labas ng kwarto natin. Sa mismong labas lamang ng bintana ay meron ding mga bakas. Nakapagtataka nga eh. Wika ko pa nga po noon. Baka kung sino lang na napadaan doon banda. Baka si Tatay Pidyo lang na nanguha ng mga kangkong. Sabi naman ng asawa ko noon. Itong nabanggit niyang si Tatay Pidyo ay yung tatay ko po mismo. Na minsan ay nangunguha naman talaga ng mga kangkong doon. Kaya binaliwala ko na lang at ang sabi ko ay baka siya nga. At tatanungin ko na lamang ito dahil pupunta rin naman kami doon para makinig ng radyo. Mga bandang 4:00 ng hapon, naghanda na nga ako para sa hapunan. Nagprito lamang ako noon ng tilapia dahil nakapagsaing na rin si Linda. Pagkatapos po nun,
Naabutan ko yung panganay namin na naglalaro. Meron po kasi itong manika noon. Natawa pa nga ako noon dahil yung lampi ng sanggol niyang kapatid ay ginamit rin niya sa kanyang manika. Tapos inihiga rin niya sa higaan. Doon lang daw muna yon dahil aalis naman daw kami. Babalikan na lang daw niya pagka-uwi namin sa gabi. At pagkatapos nga po namin kumain at maghanda, umalis na po kami sa bahay, mga lagpas 5:00 ng hapon. Gaya ng nakagawian, pumunta nga kami kila nanay para makinig ng radyo. At nung natapos na nga po yung mga drama na pinapakinggan namin sa radyo, naalala ko, natatanungin ko pa pala si tatay kung nagawi ba siya doon sa likod ng bahay namin. At baka nanguha nga ito ng mga kangkong. At sa kanya pala galing yung mga bakas ng paa. Pero tumanggi po yung tatay ko noon. Kahit yung nanay ko ay nagsabi rin na ilang pagkakataon ng araw niyang inuutusan yung tatay ko na manguha ng kangkong doon sa amin at gagawin raw niyang adobo. Pero hindi pa raw nagagawa ulit ni tatay dahil abala raw siya sa kanyang mga alagang manok. Ayon pa kay tatay, kung pupunta daw siya sa bahay, malabo naman na hindi siya pumasok muna sa loob para kamustahin ang kanyang mga apo. Kaya't malalaman din daw agad namin kapag nagawi siya roon sa bahay. May punto nga yung tatay ko doon. Nagkatinginan na lang kami noon, lalo at nakapagtataka pa rin yung mga bakas na iyon. Baka may bumibisita ng aswang sa inyo ah. Wika pa noon ng nanay ko. Aswang? O baka magnanakaw? Walang aswang dito, sabi naman ng tatay ko. Napalunok na lamang ako ng laway ko at napaisip kung kanino nga ba yung mga bakas ng paa sa likod ng bahay namin. Pero nagpaalam na rin kami kila nanay at tatay noon na uuwi na rin kami. Lalo at nakatulog na rin yung dalawa naming anak. Karga ng asawa ko noon yung sanggol at kinarga ko naman yung panganay namin at naglakad na kami pauwi. Palapit pa lang kami sa bahay namin noon. Nakaamoy kami ng kakaiba. Yun bang parang may naiwang amoy ng kung ano na nanggaling doon banda sa amin. Malansa na hindi ko maintindihan. Sinabayan pa ng mabahong insekto na nakalimutan ko na nga rin kung ano yung tawag dito sa amin. Pero agad pa rin kaming pumasok ng bahay noon. Tapos sinindihan na yung mga lampara. Nauna akong pumasok ng kwarto at nilapag ko agad sa higaan yung aming panganay. Nung sinindihan ko na rin yung lampara sa kwarto, napabalikwas ako sa kinauupuan ko nang makitang nasa sahig yung manika ng anak namin at gutay-gutay na po yun. Niyupi na at tanggal na yung ulo pati na rin yung mga kamay na nakita kong pakalat-kalat sa sahig. Nung tumingin ako sa mahigaan, doon ko na nga rin napansin yung punit-punit na lampin. Yun yung lampin na binalot ng anak ko sa kanyang manika. Punit na po talaga yon. Pero hindi lamang doon nagtatapos. Napansin ko yung plywood na dingding ng kwarto. May mga kalmot po yon. Marami. Parang mula sa matatalas na kuko. Dahil magkakatabi po yon. Nahalatang matalas rin talaga na bagay yung may gawa nun. Nakita rin yun ng asawa ko sa kanyang pagpasok. At nagulat kaming dalawa. May pumasok dito habang wala tayo. At base sa ating mga nakikita, meron akong hula sa nangyari. Uwi ka ko pa nga po noon. Ano naman yon? Tanong naman ng asawa ko. Aswang yung pumasok dito. Malamang nakita niyang merong nakahiga sa higaan. At napagkamalan niyang sanggol yung manika ng anak natin dahil binalot ito ng lampin ng anak natin. Nung mapansin niyang walang tao sa kwarto, doon na nga ito malamang naglakas ng loob na pumasok.
At nung madiskubre niya na manika lamang at wala talagang kahit sinong tao dito kanina, ito yung kanyang pinaggagawa. Wika ko pa sabay turo sa mga kalmot sa dingding at pati na rin sa nagkapunit-punit na lampin. Dahil yun lang yung naisip kong paliwanag noon, Sir Dan. Kinikilabutan ako noon pero sinigurado kong nakasara yung mga bintana at pinto. Mukhang naiwan kasi naming nakabukas yung bintana sa kwarto. At nung tignan ko ay meron pang bakas ng putik sa may bintana. Nahalatang doon po ito umakyat para makapasok. Napurnada talaga yung kanyang pangbibiktima. Maya-maya pa, nung nakahiga na yung asawa ko at mga anak, lumabas ako ng bahay noon. Naglibot-libot. Inilawan ko yung paligid gamit yung hawak kong sulo. Sinubukan kong buksan ang bintana ng kwarto namin mula sa labas para malaman ko kung kaya nga bang buksan yon. At kahit pinupwersa ko ay hindi man lang yun nagalaw. Matibay naman kasi yung panara ng bintana na gamit namin. Nung tapos na ako doon sa bintana, nung mapalingon ako bigla dahil may narinig akong kung anong gumagalaw sa mga damuhan sa likod. Tinaas ko yung hawak kong sulo para malaman kung ano nga ba yon. Pero wala naman akong nakita noon eh. Naglakad ako para ikutan yung bahay namin. Binunot ko na yung itak ko noon dahil kinutuban ako ng masama. Bali itak sa kanan, tapos hawak ko naman yung sulo sa kaliwang kamay. Kakaiba po yung pakiramdam ko noon. Parang may gumagapang na kung ano sa bato ko na nagtatayuan talaga yung mga balahibo ko. Pakiramdam ko noon, nanlalaki yung ulo ko. May kung ano dito sa paligid, sigurado ako. Bulong ko na lang noon sa sarili ko. Sa may kanto ng bahay sa may kusina, may mga puno ng saging doon na medyo marami. Nung papalapit na ako doon, ay nakaamoy ako ng kakaiba. Mabaho, malansa, na hindi ko maintindihan. Mga ilang hakbang na lang ako ng maninag ko na may kung anong itim na bagay na parang nakadapa roon. Akala ko kung ano lang o baka hayop lamang, kaya nilakasan ko yung loob ko at tumakbang ako papalapit. Nung mga isang dipa na lang po ako noon, napatras ako nung merong biglang gumalaw at tumayo. Una ko agad na napansin yung itim na balat at mapupulang mga mata na parang matagal na siyang nag-aabang o nagtatago doon sa parteng yon. Sa pagkabigla ko po noon, agad kong naihagi sa kanya yung hawak kong sulo. Bumagsak po yun sa mga lantang dahon ng saging at agad na nagliyab. Kahit natataranta ay sinubukan kong tagain yon. Alam kong aswang na nga talaga yun eh. Pero nakadapa ito agad at yung puno ng saging yung naputol ko sa pagtaga ko. Dahil sa apoy, napatras po yung nilalang na iyon. Pero bigla na lang po akong napadapa dahil merong biglang pumutok. Hayop ka! Papatayin kita! Sigaw pa ng boses ng tatay ko. Pumunta po pala ito sa bahay. Dala-dala ang kanyang baril dahil kinutuban rin pala siya ng masama. Pinaputukan po niya yung nilalang. Dahilan para mapatakbo ng mabilis yung aswang na yon, palayo. Ako naman ay natatarantang kumuha ng tubig sa may drum sa gilid ng bahay na ginagamit naming imbaka ng tubig noon. Mabilis kong pinagbubuhusan ng tubig yung apoy sa may sagingan bago yun kumalat ng malala at buti na lamang at medyo mabasa din yung ibang mga dahon kaya hindi agad kumalat at napatay ko naman agad yung apoy. Habang si tatay naman ay tumakbo pa at hinabol yung nilalang. Doon na nga ako sumigaw. Tay, wag na! Bumalik ka na dito! Sigaw ko pa nga po noon. Lalo at matanda na rin yung tatay ko noon. Baka siya pa yung madisgrasya ng aswang. Pagbalik ni tatay, ay siniguro naming wala ng apoy sa may sagingan.
At doon na nga rin nagising yung asawa ko noon. Natataranta ito pero sinabihan ko agad siyang kumalma. Tinanong ko yung tatay ko noon. Tinamaan mo ba, tay? Aswang, di ba? Nakita mo rin yun, di ba? Sabi ko noon at napatango lamang yung tatay ko. Hindi nga lang daw siya sigurado kung nagawa niyang tamaan. Dahil bukod sa mabilis yung kilos nun, ay nag-alangan din siyang umasinta at baka ko nga yung tamaan. Ilang araw din kaming nag-abang ng balita noon kung meron bang namatay na kababaryo o kung sino man sa kabilang barangay dahil sa tama ng baril. Pero wala. Mukhang hindi nga ito natamaan ng tatay ko o baka hindi niya rin talaga napuruhan. Dahil nga sa nangyari, tumigil na muna kami sa pag-alis ng gabi noon. Nagpagawa rin ako ng proteksyon sa albularyo para sa dalawa naming anak. Awa naman po ng Diyos, naging maayos naman po yung lahat pagkatapos nun. At bumili na rin po kami noon ng aming sariling radyo. Pero hindi maalis sa utak namin hanggang ngayon yung nangyaring yon. Ganon pa man, dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po, Sir Dan, at pati sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Shoutout nga po pala kila Arlene Besa, Sonia S., Marieta Chodoro, Jilia Marto Balde, Francis Superioridad, kay Dudes Taripi, Elmar Vergara, Maria Cristina Valdivit, Mary Asilar, Hayren Led, Christian Mejia, Julio Mercado, Ledo Amancio, Will Jane Banaag, Syra Jacat, Connie Eregon, Joseph Parpan TV, kay Matamis Mahaba Masarap, kay Edsy 1988, at sa kanyang anak na si Syra Yvette, kay Hazel Fiesta, kay Liz Liman, kay Jessel May Libuon, kay Ren Simbahan, kay Ray Sunyao, kay Jay Vano si Aranas, kay Nikki Jamjam, Cristaling Jobert Dayon, Christine Reasol, Marilo Balatero, Maymay Mission, Rachel Kimpo, Linet Reparado, Ariel Arbiol, Harold Alipala, Raysen Jedri Mulyo, kay Rosendi, kay Glenda Danggilan, kay Hazel Gomban, kay Jenna Maluwig, kay Che Pantilla, kay Raymond Aligora, Vincent Colobong, Filipina Palsario, kay Del Jonas Shell, kay Lady Warrior, kay Marcelina Hore, kay Julius Miguel, kay Stanley Saladas, Rans Modenianan, Rio Amado, ang Mahiwagang Tiktik, kay Imelda Reyes, kay Brian Pantinople, kay Rexian, kay Mr. Cools, kay May Makawili, at kay Jacqueline Sevilla. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta.